okay din siya mga boss. Malinis din ang kanyang tunog. Hello mga boss, bagong lahat, maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Kaway-kaway po tayo dyan. So, ang ating gagawin ngayon ay mag-unbox and testing nitong dalawang integrated amplifier, Revox MA1200, saka Kevlar na GX7 UB Pro. Unahin natin unbox itong GX7 UB Pro. So, meron po siyang user's manual. Nakalagay po rito kung paano yung mga connection. Yan po. Tapos, ito po yung kanyang warranty card. Saka warranty policy. Nakalagay po rito, 1 year po yung kanyang warranty. Mabigat din po siya kasi malaki po ang kanyang transformer sa loob. So, heto na po ang ating GX7 UP Pro na Kevlar integrated amplifier. Actually mga boss, matagal na po akong laging nagbubukas ng ganitong model. Ngayon ko lang naisipan na i-vlog. Napansin ko mga boss, itong knob niya, lahat ng knob niya, medyo tiningkadan yung pagkaitim niya. Tapos itong guhit niya na kulay pula, yan, nilagyan siya. Ang dating kulay nito, black. Yan, hindi siya pula. Plain black po siya. Itong bandang kanan po niya, ay kaliwa po, itong kanyang power switch. Tapos, adjustment ng microphone niya, echo, saka mic volume. Tapos, itong bandang taas, meron po siyang feedback reducer. Bali, ang purpose po nito, pagka yung microphone natin mabilis na mag-feedback, pindot lang po siya. So, meron din po siyang tulong kahit pa paano mabawasan yung pag-feedback ng ating mic. Tapos, itong pangalawa na button, ito po yung kanyang mic priority. So, ang purpose nito, mag-i-interrupt siya pag mayroong naka-play na music. Once na naka-switch on yung mic at mayroong magsalita, automatic hihina po yung naka-play na music. At syempre, itong kanyang tone control, bass, mid, treble, saka itong kanyang balance. Tulad po sa ibang brand, meron na rin po siyang loudness. Once po na ipindot ito, lalakas po ang kanyang output or mabubos po yung kanyang tunog. Tapos ang kanyang main volume dito sa bandang itaas. Punta naman tayo dito sa kanyang display. So, meron siyang source, next, back, tapos ito kanyang play pause. At syempre, meron na rin po siyang USB slot,
check po natin itong kanyang source. So itong kanyang source, meron po siyang tatlo, A, B, saka C. Pagkita natin. B, C, tapos ang sunod, Bluetooth. Yan, Bluetooth po siya. Tapos, meron na rin po siyang FM. Yan, pwede po tayong makinig sa radyo. Ang kanya pong likuran. Yan po siya. Ang una, ito pong kanyang lagayan ng fuse. Yan po. Bale, meron po siyang 5 amperes. So, meron po siyang blower fan dito sa likod. 4 inches po yung kanyang diameter. Tapos, yung pangalawa, andito po sa may, nakalagay po rito sa may heatsink. Diyan po sa side. Hindi lang po natin siya masyado aninag. Pero, meron po yan. Meron po siyang 4 na terminal. Bale, 2 po sa A. Tapos, 2 rin po sa B. Bali, ang kanya pong impedance ay 4 to 8 ohms. So, uulitin ko mga boss. Ang kanya pong impedance, wag po dapat bababa sa 4 ohms. Wag din lalampas sa 8 ohms. Dapat nasa boundary lang po tayo. Kasi, pagka sobrang baba o sobrang taas yung impedance niya, yung ating amplifier, magkakaroon po yan ng problema. Ang watts po niya, 800. Yan. Tapos, dito sa bandang kaliwa, ang kanya pong output, yan, meron po siyang mic output, saka sub-out. Tapos, yung audio input niya, ABC. Saka isa pang maganda rito mga boss, meron siyang effects loop. Yung kanyang in-out. So, pwede po tayong maglagay ng tawag doon, equalizer, saka maximizer. Or in general, processor. Halimbawa, equalizer. Ilagay mo lang sa line in, saka out ng equalizer, direct po rito. Kahit naka-input ka man ng DVD player, or naka-FM ka man, or Bluetooth, steady po siya na gagana ang kanyang equalizer. Ito namang Trevox MA1200. Buksan natin. First time ko magbukas ng ganitong amplifier mga boss. So, excited tayo kung na makita itong kanyang itsura. Ang AC card po niya. Tapos, user's manual. Wow! In fairness, amazed po ako sa ganda ng design niya mga boss. Ang isa pong nakita ko rito, yung kanyang mic input, 2-in-1 na po siya. Pwede ang PL, saka yung male po na XLR. Ang advantage po niya sa XLR, dito sa kanyang mic input, stereo na po siya. Mas malakas kumpara sa PL. Kasi mostly na makikita natin sa mga integrated amplifier, puro PL po yung nakalagay. Pero ito, XLR, pwede siya.
So, mas malakas, mas maganda. Sa mic 1 and 2 niya, meron po siyang adjustment ng bass, mid, saka treble. Of course, meron din po siyang echo. So, ito mga boss, 6 channels na po siya. Yan. Bale, 6 po ang kanyang volume. Ayan po. Tapos sa bandang itaas, ito naman yung adjustment ng kanyang music, bass, mid, sa treble. Itong music, ito pa yung kanyang volume na isa. Saka isang maganda po rito mga boss, power amp, yun po yung kanyang design. Kaya pwede na rin po siyang i-mount dito po sa door case. Yan. Meron po siyang handle, kabilaan po yan. Tapos meron din po siyang paglagyan ng tornilyo. Kabilaan din po. Yan, para dyan po. So meron na rin po siyang mic priority. Tapos boost. Yan, tapos ito, parang repeat yata ito. Tapos, next, play pause, back, tapos yung mode. Pindot po natin itong kanyang mode. So, meron siyang auxiliary 1, 2, hanggang 3. Tapos, meron din po siyang FM radio. Meron din po siyang input ng optical. Saka coaxial, meron na rin po. Tapos, ang isang mahalaga, yung Bluetooth. Yan. Bale, sa side na po nakalagay yung kanyang blower fan. Yan, dito po sa labas. Hindi po sa bandang gitna nilagay. Dito na po. Medyo kakaiba yung design po nito mga boss. Bale, dito sa bandang unahan, nakalagay po yung kanyang mga input ng auxiliary 1 hanggang 3. Tapos yung kanyang coaxial, optical. Yan po. Tapos meron din po siyang line output. Bale, yan po yung kanyang speaker out mga boss. Yan, channel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bale, pag susumahin mga boss, ang katumbas po nito na integrated na amplifier, bale, 3 po. Yes, 3 po na integrated amplifier. Yun po yung katumbas nito. So, ang kanyang impedance, 4 to 8 ohms. Yun po ang kanyang nakalagay. Ang watts naman po niya, 200. Bale, times 6 mga boss. Tapos yung kanyang antena. Yan. Tapos, meron na rin po siyang antena para sa Bluetooth. Ang purpose po nito, pag gusto mo siyang ilayo, yung naka-pair sa kanya, pwede lang po. Pang malayuan. Kahit nasa mga 15 meters, mga ganon, pwede po siya. Testingin na po natin itong dalawang integrated amplifier, lalong-lalo na itong Trovex, dahil first time po natin na makapag-unbox ng ganito at makapag-testing. I-volume na natin itong Trovex. Okay din siya mga boss, malinis din ang kanyang tunog.
So tingnan natin kung sa katagalan kung paano ang kanyang quality. Tapos itong GX7 UV Pro naman. Actually mga boss, mas malakas itong GX7 UV Pro na Kevlar dahil nga 800 watts siya. Tapos itong Trovex na MA1200 200 watts po siya. Bali ang magandang setup po dito ay yung pangmaramihan po ng speaker, yun bang parang surrounds, ganoon ba? Kahit mga 6 na 8 inches, yun po ang bagay sa kanya, or 10 inches na speaker. So hanggang dyan muna tayo mga boss, hanggang sa muling video. Maraming salamat.